So dito, isasampu natin yung sa administrative. So, wag po natin kalimutan yung double rule. So, yan po. Yan po ang attachment 2 natin. So, dito naman po tayo sa attachment 1, cost of sales po. So, pwede na natin siya ilagay dito actually. Selling expense natin. Kung sa papel kayong magawa sa worksheet, siyempre kokopyahin nyo po ulit yan. Dito, so, ano na natin. Enter natin. Administrative. So, yan. I-add natin yan. Tsaka natin ililis. So cost of sales. Okay, given naman ito. Ito po yung merchandise inventory natin. January 1. So, ang sinusunod po nito ay calendar year. No? Nabuo niya yung, yung 12 months. O yung 1 year. So, tigay natin siya dito. Amount. So, kopyahin nyo lang po yan. Next, net purchases, no? Ano po ba ang purchases natin dyan? Ito. Sales returns, ito purchases 650. Next, freight in 5,000. Then after that, total po natin yan. Next, purchase discount. Ito. So nakikita nyo naman, no? Kontra siya doon sa normal balance ni purchases. So kung wala man pong purchase returns, pwede po nating tanggalin actually. So, pwede na po tayo mag-diretso na dito, no? Actually. Purchase discount ang given, so tanggalin natin tong purchase ito. So, hindi siya given. So, after that, ito, total natin to. Tapos, pagkatapos niyan, makukuha natin yung total goods available for sale. Paano po computation yan? So, merchandise inventory beginning plus itong under ng category nito, purchases, tsaka freight in. So, pinag-add po natin siya. Ito. Tapos, ililess po natin to purchase discount or purchase returns and allowances. So, in this case, given lang po ay purchase discount. So, yun po yung i-deduct natin. So, this. Yan po siya. So, after that, yan ng border na para maklasify natin. And then, so, given dito, tingnan natin sa baba. Sabi, merchandise inventory ng December 31 ay 195,000. So, ilagay lang natin 195.
195. So, total goods available for sale minus or less merchandise inventory and will arrive to cost of sales. So, pag nakuha na po natin yan, i-double roll lang po ulit natin. Yan. Cost of sales. So, kuha na natin yung cost of sales, no? So, kopyahin lang po natin. So, dito na tayo. Gross sales. Ito, makikita po natin yan dito. Yung sales. Ayan, yung sales account. 1,405,000. Next is yung sales discount. So, wala tayong sales returns and allowances, no? So, delete na lang natin. Less sales discount. Saan po ba makikita yan? So, dito, in this case, sales returns yung nakalagay. So, palit lang na natin to. Sales returns. Sales returns and allowances. Sales returns and allowances. Okay, ito. So, contra account sa sales na napansin nyo naman, debit siya dito. Then, will arrive to net sales. So, paano po yung net sales? So, ito. Gross sales, tapos i-minus natin yung mga contra accounts, sales returns, and allowances. So, gross profit. Lagyan natin ng border. Yan na po yung net sales. So, after that, kunin naman natin yung gross profit. Paano naman po ito? So, yung net sales, less lang po natin yung cost of sales, yung cost of goods sold. After that, ano naman, para makuha naman po natin yung operating income, i-deduct lang po na yung gross profit po, i-minus po natin sa operating expenses. Then, meron po tayong other income or expenses, no? Pag rental revenue, tingnan po natin. So, yung mga kita nyo sa pagpapaupa. Ito, rental revenue. Next, interest expense, no? Ito, nasa baba. So, mapansin nyo naman, yung gross profit ay mataas pa rin. Tapos, konti lang yung expenses niya. Baba din yung cost of sales. So, for my judgment, I think this will arrive or result to net income or net profit. Net income. Paano po ito? So, operating income. I-add po natin yung rental revenue.
dideduct po natin yung interest expense. So, ito na po. Ito na po yung kabuuan niyang income ni Beautiful Girls Enterprise. I-double roll palagi. Meron ba tayo nakaligtaan? Always check, no? Pag, kunyari, mabilis kayo nakatapos, no? Always check kung yung lahat ba ay na-include nyo, no? Mahirap yung nagmamadali para lang, para makapagpasa lang. Siyempre, kung gusto mo ng resulta, you have to be committed, no? Pero kung talaga, medyan minsan sa oras, no? So, titingnan natin, no? Siyempre, lahat po na account title mula po dito. Hindi po kasama ito. Mula dito po tayo sa sales. Sales returns, rental revenue, purchases. Okay, purchase discount. Gamit natin, freight in, salary expense. Okay. Doubtful accounts. So, ayan po. Nagamit natin hanggang sa interest expense, no? So, always remember, no? Within, no? Dito. Kapag tinotal po natin yun, hanggang dito tayo, no? Ito yun, no? Diba? Sum, 500 to 1,450. It should be equivalent here. The operating expenses. Ayun po. So, nagko-correspond naman po siya dun sa trial balance, no? Kahit na dinistribute po natin yung amount para i-classify.